The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung. Dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng TOB, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Oy, good morning. Oy, nasa programa ho kayo ng DZRJ 810 AM ng programang Double R sa Radyo Bandido. Na-share na ba? Siyempre, na-share na ba? Naabangan na nila, lalo na tong King's Herbal natin at ang ating papremyong 100 pesos. Isang oras lang, meron na sila yan. Hindi na kailangan nilang, ito, Dalawa dito mananalo dyan. sa King's Herbal. Herbal, At mayroon tayong 3 winners for 100 pesos GCash load. Yan hindi yan ghost ha. Talagang naibibigay naman natin yan lahat. Oo nga. Oo. Yan. Okay. Sana Good morning, yung Kuya mga Ruel. nakatanggap, i-post din nila. Ah, Di ba? oo. Oo. Para... legit. Legit. Meron tayong prueba na namigay na. Oh, hindi yan ghost. Hindi ba ghost yan? Oo. Tama-tama. Ghost month yun eh. Oo. Oo nga, no? Tama nga, no? Saktong 10 o'clock na po ng umaga. Gising-gising na po. RJ na. Double R sa Radyo Bandido na po. Naku, puro usapin pa rin flood control, Ruel, binabaha. Ghost puro, tsaka mga ghost, no? Oo. Taga- Pagka ghost month, naglabasan ng multo, pati ghost project eh. Sana bumaha na lang ng pera, no? Ayan. Yan. Ay, kaso ang bumabahang pera, papunta lang sa mga kontraktor. Oh, Hindi, nako. contractor ba? Oo. Yun lang ba? Yun nga Sabi kasi nga, sa ating... Paano yung nag-a-approve sa pumipir? Ayun. At kay Kong, di ba? Oo. Na usually may proyektong flood control project kahit to sa lugar niya, wala, hindi man binabaha. Kaya tama yung sabi ni Congressman Suwansing ng Nueva Ecija, sabi niya, dapat maglaan ng pondo doon lang talaga sa mga binabaha. Magkaroon ng proyektong flood control. Doon lang talaga sa mga binabaha. Hindi naman binabaha di ba? Parang yung sa Wala kang tubig, no? Tapos maglalagay ka ng flood control. parang yung sa PDEP lang yan, di ba? Yung kay Janet Apolis, nung magtatayo raw ng ano ba yan? Metro Manila ba? May bukirin ba ron? Oo nga di ba? Doon nakita Dito, ganun din. Di ba? Yung parang para sa mga, di ba, agriculture ata yun. Yung ano, di ba? Biruin mo, dito sa Metro Manila. Ang dami sa Metro Manila, wala naman ditong bukid. Meron, sa San Andres Bukid. San Andres Bukid. Oo, sa Andres Bukid, no? Ayun. Kaya tama yun. Tsaka sabi nga rin ni bagong talagang Secretary Vince Dizon dapat may science yan. Oo nga. May science, di ba? Oo, di ba? May... Matalino itong mamang to. Oo, naku, matalino yan. At Parang magaling. magagawa ka ng community sa gitna ng dagat. Magaling siya. May kasi pondo.
dapat may science siya na pinag-aralan talaga. Ano ba mangyayari rito? Ano bang ano bang pag nagproyekto ng flood control, mababawasan ba talaga? Kung saan daraan ng tubig, kung may apekto ang bang lugar pag nagkaroon. Ganun yung may Yun nga, kaya nga feasibility may studies tinatawag talaga natin matindi. plano Oo. Di ba? Wala namang plano pa-implement. Basta may pera, may plano pa ba yun? Oo. Basta, hindi, gawa tayo maski na basta may pera. Gawa tayong plano. Mauna muna yung pera bago yung plano. Oo. Kasi gagawa tayo ng plano, wala namang pera eh. Sayang. Oo ka, pero hindi totoo. Dapat bago ka magpresenta naman, isang plano muna para pondohan. Ganun eh. Oo. Pero ito, nauna muna yata yung pera bago magplano. Pero kasi May pondo ba? O sige, gawa tayo ng plano. Kahit kasi ano lang. ganito naman Oo, yun. naglagay tayo ng ilaw. Wala naman dumadaan. Kasi ganito yan, Kuya Ruel. Sabi, di ba, ang motto nga nung iba madali magplano pag may pera. Ganun ba? Parang ang sigla-sigla mo pag may pera. Parang hindi pwede dyan eh. Bakit? Hindi, meron ka dyan. Hindi mo sinabi, pwede. Ay, nako. Ngayon, may tagulan naman ngayon. At sabi, may bagyong Lani. Si Lani ba yun? Mamaya, kausapin nga natin ng Pag-asa. Ano bang update ngayon na itong... nakapagdaba ka na ba, Kuya Ruel? O hindi ka makapagpatuyo ng mga dami? Kasi iinit. Tapos bilang uulan, di ba? Ang problema niyan, okay lang yung damit eh. No. Minsan yung katawan natin bumibigay. Diyan nang lumalabas. Sipon, ubo. Kasi malamig, biglang iinit. Tama. Tapos mainit, biglang lalamig. Kaya medyo yung katawan natin medyo bibigay. So, Masama yung panahon, masama ang pakiramdam. Oo. Ayan. So, mamaya, hingi tayo ng update kung pwede na ba kayong maglaba, pwede kayong magliwaliw dyan sa kung saan man. Kasi nga, pero sinasabi, paalis na raw yung bagyong Lani. Pumasok pala yung bagyong Lani. Pero tinan natin maya-maya sa update natin sa Pag-asa. Pagkatapos ng Lani, sino susunod? di si Si M. Letter M. M na, si Marisa o Marites. Marites. Wait, teka muna. Ano bang tanong natin ngayon, tanong sa bayan ngayon na Kuya Ruel? Siyempre, power ba kayo sa panukalang bitay sa mga kontraktor? Pero, Bakit kontraktor lang? Oo nga Pero sinasabi rito, nung sa batas ni sinusulong na binuhay na batas ni Senador Bato de la Rosa, ayan may relevance ka na rito sa aming programa. Sabi niya, sa mga plunderer, pero actually, tinutukoy niya rin doon kasi plunderer basta umabot ng 50 million, plunder na. Hindi gagawin ko ng 49,990,000. Parang naalala ko yan, Kuya Ruel, di ba? Yung doon sa isang casino ron, yung dalawang immigration lawyer, di ba? Binawasan ng 1,000 yung 49,000, di ba? 49 million. 49,999,000. Hindi sila pasok sa plunder. Ganun ba? Binilang yung pera, binawasan na ng 1,000. Hindi sila pasok sa plunder. Available sila. Pero nakakulong daw yata ngayon yun. Di ba? Dalawang immigration na official. Yung amo nila, libre. Tapos sa kanya pa yung... Kawawa, no? Kawawa naman. Kabrad pa naman niya to. Ayan, panahon niya ng Duterte administration. Yan ang aming tanong. Pero bago yan, nasa linya natin si Liani Marie Loreto, isang weather specialist ng DOST Pag-asa. Update nga tayo, Kuya Ruel, sa dagay ng panahon ngayon. Good morning, Lian. Good morning, Lian. Good morning po, Sir Rick and Sir Ruel, at sa lahat po ng ating mga tigas-baybay. Nakalabas na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Tropical Depression Lani, at kanina nga po ay nasa layong 315 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Ngayon po ay may taglay pa rin po itong hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at bugso na aabot sa 70 kilometers per hour. At kahit nga po malayo po ito sa ating kalupaan, ay yung kanyang mga kaulapan ay patuloy pa rin pong nagdadala ng maulap at maulang panahon sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati na rin po sa may Cagayan Valley. Asahan po natin na meron pa rin po mga bugso-bugsong mga hangin dahil po dito sa Tropical Depression Lani. Sa ngayon po yan, pero asahan po natin na mas hihina na po ang epekto nito mamayang hapon hanggang bukas po yan ng umaga. Samantala yung southwest monsoon pa rin po ay umiiral at
patuloy pong nagdadala ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa may Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon area. Samantala sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, asahan po natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mataas po na tsansa ng mga localized thunderstorms pagdating ng hapon at gabi. Bukas naman po ay makakaranas tayo ng mas maaliwalas na panahon at bahagyang maulap hanggang maulap na lamang po napapawirin ang ating aasahan, kaya malaya pong makakapaglaba ang ating mga kababayan. Maliban na lamang po sa mga nandito sa may Zambales, Bataan area, pati na rin po sa may Pangasinan, ay mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibilidad po ng mga landslides at flash floods during moderate to at times heavy rains po. Pero asahan po natin, by next week ay makakaranas tayo ng mainit na panahon at mataas po yung chance ng mga localized thunderstorms. Wala din po tayo nakatas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa, kaya't malaya makakapaglayag ang ating mga mandaragat. Again naman po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center sa po si Dian Loreto. Oo nga, Dian eh. So, pwede na pala magdaba si Kuya Ruel ngayon, ha? Pwede na, dahil... Pero, kailan pa talaga gaganda ang panahon natin? Ito bang next week? Magiging maayos ang panahon natin? Yes po. Simula po bukas ay mas naging maaliwalas na po yung ating panahon dito sa Pilipinas. Maliban na nga lamang doon sa mga nasa kanlurang bahagi po ng Luzon. Pero meron pang darating na LPA. Nakaambang LPA. Wala naman. Sa ngayon naman po, wala pa naman po tayong minomonitor na posibleng maging LPA sa susunod na mga araw. Makakaranas po tayo ng tinatawag na monsoon break, no, o yung dominanteng panahon po natin or dominanteng mga winds po natin ay nanggagaling po sa karagatang Pasipiko, kaya mainit po yung ating panahon. Okay. Naku, maraming salamat, Alian, ha? Ingat kayo dyan sa Pag-asa. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Okay, o yan, narinig mo kay Alian, Kuya Ruel, ha? Pwede ka na maglaba. Hindi ako naglalaba, pare. Anong ginagawa? Washing machine? Oo. Ganun din yun, naglalaba ka rin, sasampay ka. Pero washing machine kasi nasisira damit ko eh. So totoo eh, diba? Dapat talaga. Hindi, may mga... Ano yan, Kuya Ruel, sa etiketa ng damit mo, meron nakalagay doon kung pwedeng pang washing machine o pwedeng pang hand wash. Diba? Pag ginawa mo sa washing machine pang hand wash, masisira. Pero hindi mo nakita yung talampakan ko, pare. Ano yun? Malaki. Bakit? Kasi yun ang ginagamit yung panlaba eh. Yung mga, lalo na yung mga maong, di ba? Talagang, di ba, nakita ko pa, tinapakan pa eh, no? Tibay nun ano bang klaseng maong kaya yun, no? Talagang napakan pa, pinapalo-palo pa eh. May palo-palo, di ba? Pero meron ba ngayon yun? Wala na eh. Kasi kung hindi ka naman katrabaho sa construction, isang kuskus na kayo malis. Di ba? Hindi mo naman kailangan masyadong magano. Pero may sa mga probinsya meron pa rin yata ngayon. Okay, maraming salamat. It's 10 na. Kuya Arwen, magbasa nga tayo na itong mga piling-piling headlines nitong nagdaang linggo. Okay, ito yung mga Philippine headlines na nitong nagdaang linggo. Death penalty nga bill muling binuhay ni Isadora Ronald Bato de la Rosa laban sa mga plunderer o mga mandarambong. Ha? Yung dati million lang, ngayon billion. So dapat ang gawin ng ako tuloy hindi ma-actually yung mga contractor ang puntiran niya. Pati lahat na raw ng mga government official. Kaya nga dati milyonaryo, tinitingnan. Di na eh. Ngayon, milyonaryo, wala, panisyan. Samantalang pagbabayad sa mga ongoing ghost projects, pinahinto ng bagong talagang DPWH Secretary Vince Dizon. Bayaran na lang nila ng ghost money. Di ba? Bayad na. Ghost project. Si Secretary Dizon hiniling sa Kongreso na liitan o lagyan ng mabang budget ang sarili niyang departamento. Ito kakaiba to, Kuya Ruel, kasi umarap siya sa Congress kahapon eh. Yung ibang mga opisyal nating gobyerno, patasan naman to eh. May confidential funds pa. Sa kanyang departamento, liitan, bawasan pa nga. Ibang klase, di ba? May encounter ako dyan eh. Ano? Dating secretary sa Hong Kong. Finance secretary. Ang sweldo niya parang 10 million a year. Okay. Ngayon, galing siya sa private.
So, nag-resign. Ah. Sabi niya, it's time for me to help my country. Aha. So, nag-resign, naging Department of Finance gobyerno, head. oo. Pero ang pinasweldo niya sa sarili niya, 3 million lang. Aha. Oo, binabaan niya. Parang ganun din si Secretary Vince Dizon. Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB, tinanggal ang lisensya ng mga construction firm ng pamilyang Diskaya. Saan ang magsisip ngayon? Sa kung dati construction sila. Saan sa tingin mo magsisip itong... Di papalitan lang pangalan. Pero kakaiba to ha. Usually sa kanya, St. Timothy, St. Jerome, mga santo no? Diba? Mga santo diba? Alpha and Omega. Diba? Alpha from, simulat katapusan. Alpha. Diba? Oo. Mga klase. Ano kaya susunod? Beginning and end. Ano kaya susunod na ngayon na... Ang problema, Alpha, walang Omega eh. Hindi natapos. Hindi natapos yung project. Walang Omega. Puro Oo. Alpha lang. Oo. Samantalang Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at ang kanyang kalili na si Bryce Erickson Hernandez, mga suguraldo sa casino at JC Mendoza, dating chief ng District Construction Section ng DPWH sa Bulacan, sinibak na ni DPWH Secretary Vince Dizon. Guilty to ng administrative. Ang bilis na aksyon ni Secretary Dizon. Good job, Secretary Dizon. Sabi nga DPWH Ano? dati, ang kantsaw sa kanila, di pwedeng walang hukay. Ngayon, Mamaya natin meron pag-usapan. Ano? may departamento ng mga walang yan. Masyado ka. Samantalang Wawa Builders at SYMA Construction and Trading indineklarang ban na rin sa mga government projects. Di sa private sila. Kung nasira ang credibility mo, sabi, kung sa gobyerno ng proyekto mo, palpak baka itong pag pinaayos ko to, palpak din. No? Di ba? Ang hirap, no? Yung trust, ang hirap pong At saka pagka bago ka maging government contractor, gagawa ka, yung ano mo, i-level up mo into, di ba, AA. May AAA. kategory ka So, may kategory ka. Tagal mo Simula ka i-level muna sa up. C. D. Di ba? Tapos C. Tapos B. Tapos A. triple A. Tapos triple A. Tapos quadruple A. Oh. Pag quadruple A, ang mga kontrata mo, bilyones. 490 billion. So, compromise mo yun dahil lang sa pera. Di ba? Samantalang si Department of Trade Industry Secretary Cristina Roque, ito na, kinumpirman niyang pagbibitiw ng Executive Director ng PICAB na si Attorney Herbert Melencio. Naanyay sa personal na kadahilanan. Under pala siya ng supervision ng DTI itong PICAB, itong Philippine Construction Philippine Contractors Accreditation Board. Under pala siya ng DTI with the supervision. Custom Commissioner Ariel Nepomuceno, may nakitang ilang irregularities sa mga luxury vehicles ng Diskaya family. So, sisilipin yung mga papeles ito, no? Kasi sabi niya, hindi naman sila nag-import, Kuya Ruel, Dito sila bumili sa local, mga car dealers. Kaugnay nito, may mga mahaling sasakyan ng Diskaya family sa Pasig City yan, hindi maaaring ilabas ayon sa BOC. So, ano na lang sasakyan ng mga Diskaya, Kuya Ruel? Tok-tok. Marami namang grab Samantalang mga militanteng sumugod sa opisina ng St. Gerald, binato ng bulok ng prutas at nagsagawa ng vandalism. Pamilya, bubueltahan ang mga protester. Kakasuhan daw kasi binaboy daw yung gate nila. Buti nga, yung gate lang ang binaboy nila. Ang binaboy nyo, buhay namin. na may namatay pa dahil sa mga palpak na proyekto nyo dahil sa usaping baha. Sila Senador Bongo, Senate President Chis Escudero at Senador Joey Villanueva, mga tinukoy na may kaugnay at nakinabang sa mga contractors. Itong nagbilis-linisan si Senador Bongo. Wala raw siyang kanalaman sa proyekto ng kanyang ama na anak. Yan ba? Tatay niya yun may kontrata sa gobyerno. Di ba? Ang laki ng relasyon mo doon, di ba? Tsaka ako nga, sa tatay ko, yung dati naming maliit na negosyo, nandun din ako Di ba? Kaya nga, hindi. Pero siya sabi niya, wala raw siyang may yung kontrata, yung kumpanya niyo Senador Bongo, nakikipag-transact sa posibleng wala kang... Hindi ba? Parang meron silang bawal joint yun, venture, di ba? Bawal yun Hindi, tsaka
in the sense ng affinity at consanguinity, ang lapit-lapit to nun. Blood relation nito. Samantalang ito naman si Chiscudero, inamin naman ng contractor na si Nagbigay ng 30 million. Oo, personal daw. Paano malalaman kung personal mo yun sa kumpanya? Di ba yung kinita ng kumpanya, doon sa'yo. Hindi yun. Pero talagang bawal pa rin, di ba? Bawal pa rin. Oo. Regardless kung saan galing. Tama. Di ba? Mga Pilipino may utang ng 142,000 ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Pero ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, itinuring itong asset para sa mga Pilipino. O asset pala yung Kuya Ruel eh. Ano mga pinuputak din mo dyan? Ha? Ngayon ko lang hindi ko alam kung anong school yung nagturo na ang utang is asset. Ha? Oo. Doon ako mag-aaral. Di ba? Bakit? Pag-usapan natin mamaya yan. Pag-usapan natin. Oo. So may utang na, kahit si Ariel, may utang ng 142,000. Oh, kung ang pati utang mga is bagong asset, panganak, yun nga 142,000. Kung ang asset is, utang is asset, mangutang tayo na mangutang. Okay, magsasabi natin. Sabi mo, samantalang sa ibang balita naman ito nga nakakalungkot, may mag-asawang may 2 buwan nang nawawala raw. Humingi ng saklolo sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ito sina Henry Angelo Patuliana at ang asawa niyang si Margie Patuliana. Kasama yung nahuling nakitang umalis sa kanilang kondo sa Taguig City kasama ang business partner na si Richard Cadiz. 2 buwan na, biruin mo. Wala raw na tatanggap na ransom yung pamilya. At ito nagbebenta pala sila ng mga beauty products ba? At saka ng mga luxury watch. So, nakakalungkot 2 months na, Kuya Ruel 2 months mula nung umalis doon. Wala kang narinig. Medyo, di ba? Nako, nakakalungkot to naman. Sa kakaibang balita, Pope Leo 14. 14 ba yan? Okay, tama. Pangunguna ng canonization na itinuturing na millennial saint na si St. Peter's Square sa Vatican City. Si Carlo Acutis ang kauna-unahang millennial saint dahil sa pagiging God's influencer sa mga kabataan. Yan ang magaling, di ba? Pagka bata ka, influencer mo na mabuti yung kapwa mo kabataan. At ito, ini-endorse niya. Pagiging influencer niya, Kuya Ruel, hindi bad kundi Diyos yung pinapahayag niya sa mga kabataan. At ang magandang example to, di ba? Ngayon, yung mga nagbablog lang, puro kalokohan lang para lang magkapera di ba? Ito, ang galing nitong na si Carlo Acosta. So parang ginagamit niya ang role niya is to influence yung mga kabataan na. Kasi influencer ka makakahikayat ka, hikayat ka Pagka naging bad influence ka, magiging bad din yung mga followers mo. Diba? Ito magaling at siya ang kaunahang millennial saint. So may santo ng mga millennial nakagaya natin, Kuya Ruel. Ilan taon na ba? 30 plus ba? Ako mag-30 pa lang. 30 Okay, siyempre po. Ang balitang pong yan, siyempre, hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, yan po ang King's Herbal Supreme Capsule. At King's Herbal na 750 liquid na pamimigay namin mamaya sa mga listeners, sa viewers namin yan. Di ba, Kuya Ruel? Legit yan. At yan ang pioneer. Yan. Makikita mo sa FDA approved na meron certificate of product registration. Kaya nga sabi ni Carrie, walang gamot sa kamatayan, pero merong lunas sa karamdaman. Okay, thank you. King's Herbal Supreme Capsule at Supreme 750. King's Herbal 750 ml liquid. Okay. Sa oras na 10:20 na. 10:20 na pala ng umaga, bilis ng oras at bilis ng panahon. September. Ngayon ba ang una nating Kuya Ruel? Unang bird. 4 September. Hindi September ka pa 6. kumakanta ng Christmas song, Kuya Ruel. Huwag na, pag kumanta ako, baka maraming... Baka muna. Makalimlim nga Makalimlim nga Dahil sa poll question natin, ang dami talagang Pero bago dyan, sabi mo, may naghinay na pabati sa'yo. Batiin nga pala natin. Happy birthday. Kay Ma'am Gigi Bonoso ng Maybank. Quintin Paredes. Siyempre, greeting sa mga staff ng Maybank. Maybank. Pwede ba dyan pwede bang magbangko dyan nang walang pera? Hindi, di ba sabi nga nila, umutang ka. Sabi niya, it's an asset. Pwede ka na umutang dito. Yan. At siyempre sa mga
kay Kat Robles at sa mga staff ng Quanta Paper Manufacturing Inc. At o nga pala, greetings, binabati ko pala si Jean at Wena of HLA Lucky Chinatown Mall. Talaga. Malakas Galing ata kaya ng pa. benta nila eh. And happy birthday siyempre kay Ruby Navarro Payungayong at kay Miss Stephanie Go. At siyempre kay Annabel Payungayong. Yan. Okay, good morning kay Nathaniel Dexter, Paulo Miguel, at kay Romel Kayabyab. Sabi ni Nathaniel Dexter, sana nga mabitay ng mga yan. Si Paulo Miguel, bare months na. Bare months na ho. Sana raw bitay. Pag bare months na, bitay na yung mga kurakot. Okay, di lang dapat kontratista kundi mga corrupt din politiko dapat na ayun nga ho ang doon. Tinukoy lang ni Senador Bato de la Rosa mga plunderer. Kasi pag plunder ang case, Regardless. dapat 50 million pataas ang kaso. Dinambong mo, kinurakot mo. Pag 10 million lang, okay lang. Hindi. Ano lang yun, Kuya Ruel, matuturing na graph lang yun. Grab lang ba? So, pagka 50 million pataas, yun, plunder, no bail, at mabigat ang parusa kung sa mga mandarambong. Pero dapat pagka government official ka, doble din. Iyon nga siya sabi natin, di ba? So, wala bang magsusulong na gano'n? Ayan, binibigyan na namin. Dapat, lalo na, kunyari, basta mga nasa authority. Kunwari, ikaw, pulis ka, o nagnakaw ka. Dapat doble. Kunwari, 5 taon yung kulong ng regular na may tao. aggravating circumstances yun. Doble dapat. Kasi law enforcer ka, kung may authority, Kaya dapat may alam mas ka. mataas yung penalty mo. Doble. Kunyari, kung 20 years, gawin 40 years. Kung life sentence, Double life. double life. Mabubuhay pa kaya double life. Mga ganun din nga, di ba? Ako lang, yun ang ihiling ko. Huwag mo siya ipantay sa simpleng, kasi di ba, simplihan lang natin, Kuya Red, yung nagnakaw ng 5,000 at ang nagnakaw ng milyones, kapareho lang hatol eh. Kapareho yung tip. Ano yun? Yung tip. Parang mo sinabi, lakihan na natin. Na rin yun eh. Sabi nga, magnanakaw, lakihan mo na. Ganun din ang hatol sa'yo. Kaya yung nagnakaw ng 5,000, kahit na 100 pesos lang, kapareho rin niya. Di ba? Ang kakaso rin sa kanya, kunyari, simpleng tip. O tip din ng pero bilyon na nakaw. No? Kapareho rin ng hatol. Kaya dapat, pagka may mga nasa authority yung gumawa ng krimen, doblehin nyo. Pero hindi ako niniwala eh. Doblehin nyo. Kasi yung nagnakaw ng pondo ng bayan, walang parusa eh. Pero yung nagnakaw ng mangga, sa puno ng mangga, nakakulong eh. Oo, di ba? Yun nga yung tsaka, billion na nga ang pinag-uusapan nung natin, hindi ng billion. Ha? Panis yan, pag million, panis. So, tayo, mga milyonaryo tayo kasama niya. Tayo milyonaryo. Panis tayo. Panis tayo. Hindi nga, yada lang natin sa tawa, pero Diyos ko, taxpayer Masakit, yun. Tayo, nagbabayad tayo ng buwis, tapos mapupunta lang pa sa... Ganito lang sabihin natin, luxury car ba yan? Hindi, meron kaming bahagi dyan. May pera rin kami dyan. Parang sa yung half cup. Bahagi namin din yan. Ano ba sa'yo? Yung gulong, half cup. Di ba, bahagi rin natin yung tax. Kaya, nakita mo ba yung nangyayari sa Indonesia, Kuya Roel? Oo. Pinapasok yung bahay ng mga korap. Pero sana niraransak nila no sa inis nila, 'di ba? Dahil pera nila 'yun tapos ito nilulustay lang 'to, kakamal ng mga. Hindi alam mo saan nag-start 'yun? No. Nag-start 'yun nung in-announce nila na yung parang government officials magkakaroon additional 3,000 na parang allowance. Kaya nagwala yung mga Indonesian. doon. Pero siyempre hindi natin pinoprovoke, 'di ba? Sana wag mangyari sa kasi we are pero nakita mo naman yung naging although simple lang pagbabato sa mga bahay-bahay ng mga contractor. Although sabi nga innocent pa naman sila until proven guilty. Pero nakikita na ho natin na medyo malino, ang bilis dito sa hustisya natin dito binibili ang justice eh. So, ang nagwawagi rito, yung may pera lang. Kaya nga sabi ni Grace Angeles Rogero dito sa amin, SK pa lang, kurakot na. Yun nga. Sabi naman Maria Lourdes Barros, sana nga bitayin na para maubos ang kurakot. Hindi yung maubos ang kurakot kasi kultura ho yan eh. Kumbaga sa bata, sabi nga isang pastor, sabi, ang pagiging korap, ituturo na yun sa bata, sabi. Bakit? Kasi utusan mo yung bata, bili mo yan, meron ka.
Bibigyan kita ng piso. Kunin mo nga yan. Bibigyan. Hindi yan tinuturo ng reward. Parang kinukurap-bura yung mind bata. Kaya pala, ako ganun ginawa sa akin, anak ko eh. Sabi ko sa anak ko, mag-aral ka, pag nag-aral ka, at pumasa ka, ito yung presyo. Pag nasa 80 ka, bigyan kita 1,000. Yeah. Pag 90 ka, bigyan kita ng 5,000. So, parang sinasabi mo, tinuturuan ko ng mag-corrupt. Ito ngayon, pagbalik ng anak ko, Ano sabi? pa, nakakatipid ka na. Bakit daw? Kasi wala siyang 80 tsaka 90. Nakatipid nga. Okay. Sa unang reaksyon ng sinabi natin dapat bang bitayin yung death penalties para sa mga contractor o mga kurakot daw. Sabi ni Eggy Ben ng BTS, baka wala rin matira. Oo nga, wala matitira. Baka wala matira si Josie Tan. Opo, ganyan din naman sa ibang maunlad na bansa. Bitay, parusa sa mga may sala. Hindi sa maunlad na bansa. Walang bitay, walang parusang death penalty. Pero maunlad sila Wala sa Amerika ba? Meron na ba? Wala di ba? Si Maria Katrina sabi, dapat naman talaga at dapat buwagin. Wag nang payagang kumandidato ang mga nasangkot sa kurakot. Yung problema, binuboto niya. Ang problema sa atin din binoboto rin natin. Si Emmanuel Loyola, hindi kasi masyado mabigat ang parusa. Hindi rin mabigat ang parusa. Kasi naman, pagka may pera, Kuya Ruel, i-enjoy lang nila. Sige, ilang taon ba ako bubunuin ko yan? Mga 6 years. Sandali lang yan. Tapos sa loob ng kulungan, pag may pera ka, hari ka pa. May taga-paypay. Tapos tapos na. At least pagdapas may pera ka pa rin. Di ba? So, madali lang Si Saily Manarang sabi, apply to all. Crocs. Game na. Yun ang gusto niya. Si Boko, sabi niya, same. Panahon ni Digong yung mga nasa baba, yung inuhuli, yung mga government official, ang dapat madagot din. Si Irene sabi, yes, pabor, sana hindi ibang lima sa kontratista para sa kabutihan ng ating bansa. Okay, good. Thank you. At sa iba pa, sige, magano lang ho kayo, magbigay na ka ng message. Mamaya, pagkatapos ng bago mag-break, sinusulat na ni Kuya Ruel yung mga nag-comment. At lalo na itong nag-share sana kayo itong aming episode ngayon na September 6, 2025. I-share nyo ang aming live episode sa Double R sa Radyo Bandido, ang aming fan page. So yan. Sa ating pagbabalik ko yung Ruel, maraming pa tayong pag-uusapan at babasahin ko na sang katutak na komento. Galit na galit Mga taxpayer siyempre to. Di ba Kuya Ruel? Oo. Sa aming mga pagbabalik yan, wag ko kayong alis. Sandali lang. Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Sally Masa that tackles anything of human interest on DCRJ 810 AM, Radio Bandido TV. Watch and listen to Sally Masa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power to Unite with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m. Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R
every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo 32 na po ng maga, 10:32 na po, gising-gising. Ang oras natin sa iyo ng BTS Blue Top Shirts ni Eggy Ben. 100% cotton ho yan. Mabibili niyan, particular sa Divisoria at Baclaran. Ang dami niyan. Ha? Ayan, lahat ng klaseng may mga bagong kulay ho sila dyan. Magandang tela ho nila. 100% cotton. Siguradong sigurado yan, di ba? Eggy Ben. Thank you BTS. BTS. Okay, sa ibang balita, puro talaga ang usapin talaga ako yung Red, puro no? Flood control no? Kasi nga, nangingit-ngit ang Taong bayan? taong bayan. Laki ng budget para... May napanood ko, nakita mo yung Netherlands, ang ganda ro ng flood control nila ron. Binaba sila nung araw, nakita at marami namatay, 1,800. Ang ginawa nila, gumawa sila ng malaking proyekto talaga. Na napapiligiran sila ng dagat daw eh. So gumawa sila na para hindi bahayin yung lugar nila. Ang ganda ng para may gateway pa. Talagang ginastosan nila na pinagplanuhan talaga. Pinagplanuhan at saka para sa kabutihan ng lahat. Itong flood control natin. Para sa kabutihan ng nila. Kinokontrol nila yung pera. Kaya nga nakakalungkot. Ang tagal na usapin ito. Hindi pa nag-i-start. Personal interest nila sa isip nila. Hindi para sa taong bayan. Kaya ako nag-iisip din bakit mga bidding, pababaan, iba naman pataasan. Kung pababaan, mababa rin, magiging substandard din ng proyekto. No? Diba? Ako nakita ko sa mga ng isang bidding dito sa may area ng Manila. Bibidding sila, ganito, pababaan. May representative ang kumpanya. Kung bababaan nila to, ano na lang kaya magiging nito? Kaya not necessary na ikaw ang pinakamababa, ikaw ang kukunan. Tinitignan nila, kaya nga may company profile, tinitignan nila integrity ng company mo for ilang years. Nila, tinitignan nila kung ano yung mga ginawan mo mga project. So, check nila, itong project na ito, ginawa mo, 10. Wala, ito, mura ka nga itong ginawa mo, mukhang lahat bumagsak So, nawawala yung quality yung quality. So, hindi pa gagawa sa'yo, mas kinamura. Makikita mo naman yung kalsada, bakit paulit-ulit binabakbak? Wala bang matibay dyan na... Di ba sa ibang bansa yung wala kang makikita binabakbak di ba? For long time na yung kalsada nila yung long term yung wala raw bakal project, daw kasi. Diba? Para makakatipid. Kung taon-taon ka nang gagawa, di taon-taon mong gumagastos, di ba? Bakit hindi mo na ayusin? May sakot dyan Ikaw, sira ulo ako wala project, wala kita. Totoo yun. Di ba sa kalsada, dapat may bakal talaga yan di ba? May bakal yan. May bakal yan. Mabilis ang mabilis ang pagano. O kaya sabi mo, espalto. Kasi ang asphalt, kung talagang yung ilalagay mo hindi substandard, mas maganda yan kasi kayang mag-withstand yan ng heat hindi kagaya ng semento, kaya minsan umaalon. Di ba pagka nagdadrive ka, parang umaalon. Kasi dahil sa heat at saka sa lamig, minsan nagkakaroon ng alon yan dahil meron tinatawag kaming multiplier. Kaya kita mo mga kalsada, meron silang awang. Kasi para pag nag-expand, hindi siya magkakaalon. Kontratista ka ba, Kuya Ruben? Hindi karatista ako. Hindi, pero binabanggit mo yung asphalt. Simba ko dyan sa St. Jude Asfalto pala sa loob ng Malacanang, Kuya Ruben. Di ba? Ang ganda ng hindi takbo. semento, ang ganda ng takbo, makinis Hindi kaya pagka semento, di ba, gumaganon. Yan yung... pulido di ba? Pag nakasakay ka, talagang wala asfalto pala yun nandun sa loob mismo ng daanan ng Malacanang. Dito kaya nasisira yung asfalto kasi meron yan limit kung gaano ang problema kasi pag may tubig. Masyado manipis. Tapos manipis na, lagi pa nababaha, bibitak yan. Lalo na pag may baha siguro. Pag laging nabababad sa tubig. Compare sa semento. Kasi masyado manipis yung asfalto nilagay mo So talagang... Pero kung makapal... kaya yan.
So yan tinatawag na substandard. Hanggang napasin ko kasi naglalakad to, tama yata sinasabi ni Kuya Ruel Hindi ako kumigewang-gewang sa pamuntang St. Jude sa may Hindi, mas kita sa railroad, di ba? Diretso lakad ko yung Kuya Ruel. Asfalto pala yung inaapakan ko, doon ko na napansin. Sabi ko, maitim asfalto yun, maitim. Hindi, parang sa railroad, di ba? Yung makikita mo, pag meron siya parang certain na, kasi nag-expand niya pag sobrang init. Okay, yun nga ho. Nag-iisip kasi pababaan, talagang para kumita isang kontratista, masyado napipiga. Titipirin niya. Kasi ngayon dati raw, 10 to 15% lang. Ngayon, 90%, 10% na lang yung paggawa. Oo nga. So, parang yun ang komisyon na lang. At least, mabuti pa yun. Kesa yung walang ghost project na ginawa ng Wawaw Builders. Ngayon wawa raw sila. The reason kaya minsan nagiging substandard, ito yung project. Pero halos more than half na mapupuntang komisyon So natitira, paano mo tatapusin yung project kapag ilalagay mo, yung talagang specs gagawin mo. So ang gagawin mo, bababaan mo yung, let's say, 5 bakal yan. Gagawin mo 4 lang. Kasi the rest goes to the commission ng mga pipirma. So, diba? Stakes 2 to tango pala yan. Siyempre, takes 2 to tango. Yung kontratista, maglalagay yan para makuha nila. At yung naman, bibigyan sila ng kontrata ng DPWH. Siyempre, to be accredited. At para naman payagan ka, magbigay ka rin kay Kong. Kasi siya yung nagsabing ikaw ang kontratista. Bago namin pirmahan yan, ano yung para sa amin? Kaya, to start with. Kaya imposibleng walang ginawang kabalbalan itong 15, itong Legacy Construction Corporation, Alpine Omega General Contractor and Development, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders, Centerways Construction and Development Incorporated, Sunwest Incorporated, Highton Construction and Development Corporation, 888 Construction and Supply Incorporated, Royal Crown Monarchs Construction and Supply, Wawaw Builders, MG Samidan Construction, LRTK Builders Incorporated, at itong Road Edge Trading and Development Services. Umaabot pala, ito yung 15 kontratista na binanggit ng Pangulong top contractor ni Pangulong BBM. Pero bilib ako kay BBM. Kasi sa kanya nang galing yan. Samantalang may mga dati pang nangyayari yan, hindi pa nilalabas, ngayon lang nailabas. Diba? At ang magandang negosyo ang construction, Kuya Roy, dahil umaabot na 45,000 ng construction firm dito sa ating bansa. Dami yan. Tayo kaya RS Construction Firm. Pare tayo RS Pero matindis natin, baka mamaya maging RS Destruction Firm. Puro tayo, taga-sira. Maganda ba ng negosyo to magiging kasi si Diwata, Kuya Roy, yun na titinda ng pares. Pumasok na rin sa construction firm. Diwata Construction Firm. Ang problema, baka magdiwata yung proyekto. Magic. Bukas nandiyan na. Pinasok na rin yan. Maganda, di ba? Nag-upgrade siya from pares to construction. Siguro may makakakalala siya. Kasi doon sa inuupahan niyang bakante lote yung Kuya Ruel inupahan lang niya. So, i-construct pa lang yung lugar niyo. So, may area na makapagal. Maganda yung, at least, nag-upgrade yung tao, nag-asenso. Pero sana hindi siya pumasok sa mga ganitong klaseng ng mga palpak na proyekto. At ghost. Biro mo, ghost. Nag-invest ka ng pera, nagdagay ka ng pera, tapos binusa lang. Kaya daming ghost Tapos tayo, hinahabol tayo ng tax. Pag hindi ka nakapagbayad ng konti, nagkamali ka sa computation, you're a criminal. Yun. Pero yung mga nagtakbo ng binayad nating tax, hindi. Oy, 10:40 na po ng umaga. Date na. It's Tob. The overall vanity per color here. Magpakulay na ho kayo. Pag wala yung salon, magdala kayo ng sariling pangpakulay. Pwede naman yun gusto ko gusto kong, dito ako hiyang. Ayan. Mag-Tob hair color kayo ni Boss Kent. Okay na okay yan dahil FDA approved. May certified product yan. Okay, thank you Tob. Kuya Ruel, yun nga, binabanggit natin medyo
asset ba talaga ang utang? Explain mo nga. Sabi, Meron ba? asset o liabilities? Oh. Wala. Ngayon ko lang napag-aralan o narinig na ang utang is asset. Di ba? Bakit? Kasi sa akin, I'm not a graduate of economics. Graduate Diba? of hard knocks ka eh. Graduate lang ako sa University of Divisoria. UD. Maliit na tindahan, nabubuhay. Pero meron din University of Contractor tatayo na. Oo. Pag umutang ka, automatic liabilities yun kasi yung utang mo yun eh. Di ba? May tinatawag kaming dead debt. Di ba? Yung talagang patay na utang. Naglabas ka ng... Kasi, di ba, ang sabi niya, dahil magiging asset yun, dahil inutang at i-invest. Nipin ng Secretary Rap Recto yan. Oo, pero, alam mo, walang ganun. Malaki mas mahal ang loan rate kaysa sa investment rate. Pag umutang ka sa bangko, depende yan kung housing loan o business loan. Pag housing loan, mas mura, 8%, 10%. Okay. Pag business loan, mga 10 to 12. Malaki. So, kita mo, utangin mo sa bangko ng 10 to 12%, tapos i-invest mo ng 5%. Di ba? So, ano yun? Suicide yun. Nagiging asset yan. For example, isang company, you want to expand. Di ba? Uutang ka. Magtatayo ka na, kailangan mo ng machinery. Ibibilangin mo yun eh. Pag inutang ko to, bakit tayo utang? Kasi kailangan natin lakihan ng production. So, bibilangin mo yun, ito pala yung magiging output. Magkakaroon tayo ng kikitain natin to. So, bumili ka ng, magiging asset siya kasi kinumbert mo into machinery, di ba? Pero yung sa ating kagaya ng inutang mo, for gagawa ka, bakit ka umutang? Di ba? Bakit naging 12% baht? Simple lang. Kasi umutang ka foreign loan. Sabi ng kunwari, ang international bank, sandali, utang ka sa akin eh. Paano mo ako babayaran? May guarantee dapat. May guarantee. So pinalabas, inangat mo yung tax ng 12%. Ito yung GDP mo, ito kikitain mo. So pag 12% ng na tax, ito yung kikitain mo ng government. So may kaya sure mo ano ka, bayad, may diba? sure kang Kaya pagkukunan. lumalabas lahat ng corruption yan. For example, kagaya ng mga infrastructure, hindi mo tinapos eh. So, kaya ka nga nagagawa ng mga infrastructure para mag-connect yung mga ka-business, tumaas ang output, hindi mo tinapos yung project. So, dead yung mamamatay talaga, suicide yun. Kaya hindi tayo unlad, palubog na tayo palubog. Dahil yung mga supposed to be na dapat tapusin para iangat ang economy ng bansa, hindi mo tinatapos, may mga ghost. Tapos lahat na pupunta lang sa bulsa. So, maski na kita mo, baby pa lang, 142,000 na utang. Paano mo babayaran? Wala nga output yung bata eh. Hindi na magtatrabaho eh. Umutang ka, naging asset yun kasi meron ka pambayad, then mag-generate ng kita yun. So, hindi ko maisip. Para sinasabi niyan siguro naman, ni Pen Secretary, hindi naman asset siya, masama bang mangutang? Hindi naman masama mangutang. Di ba kunyari, kung mangutang ka, para magtayo ng isang townhouse. Yung inutang mo, tapos kung magagawa ka agad, parang magiging asset yun. Magiging asset yun. Dahil yung kikitain magbabayad din ng magre-renta noon, yun ang binabayad mo sa utang. It's a liquid asset. Di ba? Kaya bakit ka umuutang? Kaya ka umuutang kasi may purpose eh. Tapos bago ka umutang, bilang yan. Kunwari, itong babayaran ko sa lahat-lahat, gagastusin ko sa interest rate is 10%. Pero kikita kong 35%, utang ka. Pero kung umutang ka, 10% ng interest, kikita ka ng 12%, kalimutan mo na. Dahil abinado ka pa. Kaya may purpose ang loan. Di ba? Huwag ka maglo-loan tapos magta-travel ka lang around the world. Suicide yun. Suicide yun, dahil walang return of investment yun. Di ba? Yun lang sa akin. Hindi naman pero sinasabi nga niya, mali yun, sabihin ang utang ay asset. Di ba? Hindi asset lang utang. Pero kung anong purpose, yung maraming explanation yan para maging asset ang isang utang. Okay. Okay, sa oras na 10:45, naku, magbubukas na po ang Creative Nail Salon. Diyan yan sa may Scout Alcaraz, 72C Scout Alcaraz. Tumago kayo sa 0927-395-3110 para sa inyong appointment sa Creative Nail Salon. Lahat ng klase, pangit pagpasok nyo. Paglabas nyo,
gaganda kayo. Oo. So, sabi nga ni Jason Obelencia, yung pinalano daw niyang King's Herbal Juice, wala pa daw last week. Kung siya daw magabayad ng shipping, actually, yung product lang, yung shipping sa inyo na. Ganun ho yun. Medyo madugulang ho yan. Taga saan ba si Jason Valencia? So, tanong natin kung Pangasinan ba? Pangasinan nga. Medyo malayo sa mga JNT yata pwede na. Pwede sabihin mo, pasabay na lang kung may uuwi dyan. Di ba? Pwede yun eh. Pasabay na lang. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga nag-away. Kay binasa mo ba ito kay Ernesto Vicente Payungayong. Happy birthday daw kay Noemi Faith Reyes Payungayong. Nakatune din siya. Nakatune in. Thank you. Happy birthday Noemi Pero mas masarap ang birthday kapag natitikman natin. Good morning din kay Vanessa Miranda. Maraming salamat sa pag-share mo ng aming live episode ngayon. Sa Manila, may bagong hospital doon, yung Baseco Hospital, yung Ruel. Ayan your miss ko Hindi naman puro kami rito may bagong hospital sa Baseco. Alam mo, kaya pala hindi binuksan nung nakarang administrasyon ni Mayor Hanay Lacuna. Kasi nga hindi raw pumasa sa standard ng DOH. Hindi siya kapasidad para buksan maging ospital. Ngayon, hindi ko alam paano nabuksan. Hindi nga. Siyempre, di ba, kaya ka nga So, may mag-inspect, may mga kulang, hindi mabuksan. Kaya hindi niya mabuksan pala yun. I-comply mo. Pag na-comply mo, mabubuksan na. Kasi may pamantayan pala talaga ang DOS para gawin mong ospital. Hindi yung bakanting bahay at tayuan mo ospital. Hindi pala gano'n. Ganun ba? Oo, dapat may certain na parameters o structure dyan o architecture na dapat ganitong standard mo. Ganito yung picture ng ng tinatayo mong ospital. Hindi lang basta tinagtayuan ng building tapos gawin mong ospital. Hindi pala yun pwede. So kaya hindi nabuksan ho ng panahon na yan ni Mayora Hanay Lacuna. Ngayon nabuksan, siguro may ginawang pagretoke. Kaya ho nabuksan na yan. Maraming tao doon sa Baseco. So almost 20,000 ng residente ron. Imbis na tumakbo pa, good job. Maganda yan at may matatakbuhan. Ang maganda dyan, kung may ospital na building, sana may doktor din. Tsaka gabot. Diba yan ang mahalaga naalala ko sa National Press Lab, meron doon nakalagay ito, donated by hospital. Nakita mo, nadadaanan mo naman siguro araw-araw ko yan sa Jones Prince. Walang laman Diba? Walang laman. Ang taga ng panahon yun, nakaganoon. Sayang yung gusali, pero walang nakalagay doon. Para hospital yan or for clinic pero walang laman pero sana yung Basecong tiyatayo ni tinayo na magkaroon ng sanang may standby talaga ng doktor at may standby na gamot. Ayan ang malaga. Kaya naman kaganda ng isang sabi nga ng isang artist gaano man kaganda yung mga pinapalabas dyan sa CCP, sa PICC o diyan sa mga kulturang gusali, kung wala namang manonood, wala raw rin saysay. Kasi hindi nakakabot sa kamalayan ng maraming Pilipino kung ano may pinapalabas na sining. Ang mahalaga makarating sa mas maraming, makapanood ng maraming Pilipino para may turing na magandang sining yun. May kakategorize. Salamat pala sa mga nakatune sa atin live. Kay Mr. Jeffrey Twising, kay Adnarin Mamari, thank you. Kay Rene Fran. Yan, kay Ernesto Payungayong. Yan. Sabi nga pala ni Jaime Samoya Bernante, sa Double R, sa balita, panalo ka. Hindi kayo malilito. Dahil pagkat ang balita'y totoo. Yan. Bawal ang fake news yan. Nagre-research pa kami ni partner Ricky dyan kasi mahirap na ma-fake news. Batiin din natin Kuya Ruel, si Congressman Richard Gomez dahil humingi siya ng apology kung ungas, sabi niya kasi ungas di ba mga media raw ngayon humingi naman siya ng apology apology accepted. Hindi actually yun may pagkakamali namin yung pagkakamali yun ang mahalaga. Di ba sabi niya to err is human, to to forgive is divine. Tama naman. Humingi siya sa kanyang privilege speech Humingi siya dahil nga, di ba, pinost niya yun, hiningan lang siya ng side Ang tingin niya dun, isang
orchestrated na paninira sa kanya. Hindi naman ho yun ganoon. Maganda ho, binigyan kayo ng ere. May relevance kayo sa isang media outlet to. Hindi porket na ganoon bayad. Hindi ho, although may mga ganong sa mga ilang media natin, hindi man may iwas sa gobyerno talamak pero hindi ho lahat at may mga matitino talaga mga media man. Bigay natin. Ayan. Hindi ba? At least maganda. Siyempre, Hindi you nasusulan. stand up for what is wrong and you apologize. Yan, yeah. Hindi nasusulan pero tumatanggap. Oo, Hindi pre. Kaya, okay, Kuya Roy, eto ba sa iyong opinion? Ayan pabor ka ba sa panukala ni Bato de la Rosa? Nagkaroon ng ready ba si Senator Bato de la Rosa sa ating programa na bitay. Actually, hindi nga siya sabi natin, hindi naman sa kontratista lang, kundi sa mga plunderer, mga mandarambong. Yan. Regardless kung kontratista ka, basta government. Hindi, sa akin naman kasi sa atin talagang ayaw ko naman may bitay. So, bigyan mo lang ng steep penalty. So, pwede mong, since na-proven na ganun, kunin mo lahat ng mga kinita. Pawin mo, di ba? Purpit mo. Kasi siyempre, everybody deserve a second chance. Di ba? So, baka magbago, di ba? Para ka pa lang si yung love team ni Bea Alonso tsaka ni John Lloyd. Ganun ba? Di ka lang second chance. Malay mo ba? So may second chance. Ay, gano'n. Kasi nga, pag nabitay mo na, wala nang chances. Hindi mo bawi Mali pala. Mali pala, hindi pala itong tao na to. Oo, di ba? Okay. Sa hanggang ng akin naman, hindi naman sagot talaga ang bitay. Diba? Yung sinasabi, parang magutom tayo sa dugo ayusin ng sana yung system ng hustisya sa ating bansa. Kung sabi nga ni Ege Ben, kung baka wala raw matira na. O di wala na magpapatakbo ng gobyerno. O kaya ang gawin na lang, huwag tayo magnakaw ng bilyon, 49 million lang. Para hindi tayo pasok sa plan. Biyak-biyakin natin, 49, mga gano'n. Parang SOP na yan. Siyempre, parang ikaw, nagbenta ka nga ng kondo. Di ba? Meron ka rin komisyon. Ako yung ahente, bibigyan din ka ng komisyon Pero to the point na naging, parang 80% o 60% na nawawala. Di ba? Parang masakit yun given, sa bagay, bawal kasi you're a public servant. So, bawal ka tumanggap. Siguro pa mga project, bigyan mo na ng 10%. May ceiling na gano'n. I-open up mo na para wala na rin, di ba? Under the table. Tapos sometimes, because of bureaucracy, pinapahirapan mo yung tao. Kaya, no choice, sige, bigyan na lang kita. Di ba? Kaya ang hirap Kaya, alam mo, tayo dapat hindi tayo ganoon para lahat makinabang. Di ba? Kasi kaya nga talagang magagalit ang taong bayan, Kuya Ruel. Buwis yun Yung yaman mo galing sa buwis pala namin. Kaya tinanong nga si Sara Diskaya saan bang galing yung luxury mo? Sa katas ng taxpayer. Sabi niya, hindi po sabi, hindi. Pero nasa diba, nasa negosyo ka ng sa government project, taxpayer yung pera yun. So, binahin sa'yo. Binahin sa'yo, taxpayer, tapos ganito yung magiging resulta. Palpak. Talaga namang magagalit. At sana nga hindi natin danasin doon sa Indonesia. Sobrang galit Pinasok yung mga bahay ng mga korap, At pinagsisira. Pero naman kasi dito, di ba? Dapat tayo kasi pasensyoso tayo Hindi magagawa ni Diskaya yan kapag walang, di ba? So yun ang puno. Di ba? Kasi kung ikaw talagang matino ka, bigyan na, hindi, huwag mo na ako bigyan. You finish the project. Di ba? Maganda mo yung proyekto na makinabang mga tao. Huwag mo ako bigyan. Di ba? So, walang magagawa yung yung magsusulo sa'yo Kasi hindi mo tatanggapin yung ang papirmahan ko yung project pag natapos, may inspection. Hindi ko kailangan ng bigyan mo ko, basta kailangan ko tapusin mo yung proyekto at maganda. Di ba? Tama. Walang corruption. Papayo ko lang to kay Rene, pero sabi niya, naku, malabo pa yan sa kalawang ng tubig, pumasayang batas na bitay. Halos lahat yan, mga pailalim, yung galawang pagdating sa pagkakaperahan sa politika. Kinimensya, dapat lang yan talaga. Dapat daw, bitay. Kaya Doris Balay sa ating bansa, hindi naman agad bitay kung may nag-corrupt. Alamin mo na mabuti kung bakit nag-corrupt yung isa.
Hindi na natin alam yung pag nag-corrupt, kailangan niya ng pera, pang casino. Kaya nga, yung nanalo pala, may nanalong DPW's official, binawi ng pagkoro, nanalo ka Kasi na. bawal eh, di ba? Pera na, naging bato pa, sayang, Nanalo. Okay, Kuya Roy, naku, 10:56 na, kumuha ka na nga ng, anong unang buboto? Dalawang King's Herbal 750. Basta pagka ibigay niyo yung address, siyempre yung delivery fee, mura na naman. Kayo naman mag-soldo. Kasi hindi kaya ng sahod namin ni parang... Okay, ang nanalo si Grace Rojero ng King's Herbal 750 ml at ang isa pang nanalo ay si Joe Panda. Yan, Panda, okay. Joe Panda, ang nanalo ng King's Herbal 750 ml. Yan. Sa GCash, ng 100 pesos, sila Roseros at si Mart Perez. Mart Perez at si Marjorie. Yan. I-direct message nyo lang kami sa aming fanpage yung pong Double R sa Radyo Bandido at pakipalo na rin po ang aming fanpage na yan sa FB at sa YouTube Kuya Ren, meron din tayo subscribe yan. Yun lang naman ang namin ang konsuelo namin para sa inyo. Okay, Kuya Roel. Nako, marami ka bang babatiin diyan? Wala na, mga may birthday diyan September na, next week, next month, October. Yun nga pala. Happy Teachers Month Teachers Month na, di ba? Mula ngayon daw hanggang October 21 something. Isang buwan na selebrasyon. Siyempre ating mga guro. Sa aking ate, si Lourdes Sunga Alcantara. Ayan, Happy Teachers Day at kay Josephine. Naalala ko pag Teachers Day, bumibili kami ng bulaklak para sa teacher namin. Teachers, Tapos pag abot ko, ma'am, pwede mo +5. +5 Yun, sa lahat po na mga sumusubaybay sa amin, huwag kayong magsasawa every Saturday, 10 to 11 a.m. Yeah. Ako po si Ruel So at ang aking partner na si Ricky Sunga. Dahil, Kuya Roel? Dahil sa sa Double R sa Radyo Bandido, di kayo malilito. Nawala ka na naman, Kuya Roel. Malita, Hindi kaya yata totoo. nag-almusal Hindi kaya yata nag-almusal Kailangan mag-almusal tayo ngayon. Sabi nga kasi kailangan pag sa umaga raw, kailangan malakas ka kasi ayun ang unang nagpa-process ang yung brain. Okay, marami pong salamat. Maraming salamat sa pakikinig. Tandaan po natin, piliin po natin ang maging mabuti kaysa maging tama. Yan. Good morning and happy weekend po sa inyo lahat Sa next week, meron tayong malaking nabanggit ko ba nakalimutan ko kasi. Basta next week meron tayong bagong balita. Habang na naman. Sa amin dito lang yan sa sa Radyo Bandido. Maraming salamat. Good morning, Binis. Ang programang ito ay hinitid ng TOB, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to, ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.